Treasure Hunting Weekend. Ito'y pangalawang site na ating i-confirm kung merong malakas na detection. At kapag sabihin natin na may detection, ay hindi kaagad yan treasures. Okay, pwedeng magnetic rocks, mineralized rocks, at pwede ring mga naibaon na mga metal o naanod sa baha na mga pira-piraso ng metal na ma-detect. Kasi kapag metal ay atin talaga yan hukain. Hindi lang gold ang dapat hukain. Kapag nakadetect tayo ng metal, hukain talaga yan. Kasi pwedeng ammunition box na made of metal at nakalagay sa loob ng ammunition box. Karamihan ng treasures na maliliit lang ang halaga ay nilalagay sa ammunition box ng mga sundalo. Pwedeng mga Hapon, pwede ring Amerikano, kasi ang Amerikano ay nanguhuli yan ng mga Hapon. At yung mga Hapon na may nakulimbat na mga sabihin natin 5 kilong ginto hanggang 10, yun lang ang makaya niya dadalhin kasi mabigat yan, ay pwedeng nakuha yan ng Amerikano at ibinaon din ng Amerikano para hindi makuha ng kanyang superior. Ganyan ang nangyari noong World War II, hindi lang Hapon ang nagbaon. Ang maganda dyan, kapag Amerikano ang nagbaon, mababaw lang talaga. Kaya kapag bumalik ang mga Amerikano dito, sure ball na makakuha sila. Kasi sila yung nagbaon din o kanilang mga lulo at saka gumawa sila automatic ng mga sketches gamit ang physical features ng surroundings. Halimbawa, may creek, and then hugis ng bundok, and then old tree, and then markahan nila yan ng kanilang sariling code na wala sa mga treasure books. Okay, so itong dinetect natin, confirm na merong detection pero hindi gold. Okay, hindi non-ferrous. Ferrous siya ang nakarehistro sa ating Nokta Macro. Nokta Macro from Turkey. Okay, ito yung mga malalim na mga detector ngayon. Kapag bumili kayo ng entry level na pang treasure hunting talaga, ang medyo mura dyan ay itong Nokta Macro products. Okay, ang high-end ay yung mga OKM na mga produkto. Ang Nokta Macro ay tanyag na yan. Kilala yan sa buong mundo, kahit sa Amerika, maraming gumagamit na Amerikano ng mga Nokta Macro. Ito naman, ito yung atabay. Sabi nila atabay daw ito, kaya atin i-detect. Baka merong itinapon dyan. Kung yan ay atabay ng Hapon, ay pwede silang may itapon dyan na ginto at saka balikan nila, lalo na ito'y creek. So kapag creek ay magandang pagbaunan talaga ng Hapon. Ngayon kung sabihin natin giveaways ang hinahanap nyo, meron kasing dalawang klaseng giveaways. Yung giveaway ng Emperor at giveaway ng mga sundalo lamang. Okay, kapag giveaway ng Emperor, malalaki yan, gold bars yan. Malalaking klaseng gold bars, pero dahil sa ang nagbaon ay mga engineers, engineering brigade, kahit giveaway ng Emperor ay malalim-lalim. 4 to 7 meters ang giveaway nakalalim kapag Emperor treasure site. Ngayon kung individual soldiers o itong sundalo lamang nagbaon, yan yung nauhukay lamang, tinatamaan ng piko pala kapag nagkukay tayo ng mga septic tank at mga poste ng bahay. Sa 2 meters deep, 1 meter deep ay maka-hits tayo ng mga treasure na hindi gaanong karamihan. Yan yung ibinaon lamang ng mga scalawags o ng itong mga individual soldiers. Okay, kaya mahirap kapag Emperor giveaway. Kapag ganyan na Emperor giveaway kasi medyo malalim-lalim. Pero napakaraming gold bar kahit giveaway ang sa Emperor. Okay, ang
Sa nakita ko na recover na ganyan, 4 to 6 gold bars ang mga giveaway ng Emperor. At tumitimbang yon ng 20 kilos bawat isa. Ang mga gold bars malalaki. Hindi yung standard na 6 kilograms. Kaya giveaway ng Emperor, napakalaki na yan. Para sa akin yan ay medium deposit. Pero giveaway ng mga sundalo lamang, ayan yung mababaw lang talaga yung nakikita natin natagpuan ng aksidente. At shout out nga pala sa lahat ng ating mga ka-TH na nanonood ngayon sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga ka-TH na nasa abroad ngayon. Ingat kayo dyan mga ka-TH at stay healthy. Okay, so ang ating ginagawa ngayon ay remapping na lang ito. Confirmation. Kasi itong mga tinuturo ni ka-TH, ito'y na-detect na nila. At ipa-confirm lang nila kung sa gamit natin, meron naman tayong 4 na gamit dito na dala, kung magkapareho na may detection din. Iyon ang purpose natin ngayon. So ito, umiikot ang pendulum. So ibig sabihin, merong aura of non-ferrous metal. Meron dyan. Pero hindi pa rin natin yan masasabi na ginto hanggat hindi hukayin. To see is to believe. Ika nga. Hukayin talaga yan. Kahit metal ang na-detect, hukayin pa rin. Sabi ko kanina, baka inilagay sa mga ammunition boxes. Malakas talaga ang aura. Umiikot yung pendulum ni penduluman. Subukan nga natin dito sa ating electronic locator. Kung iikot, ma-feel nyo naman yan sa inyong mga locator. Kung talagang hinatak, kapag biglang hatak, malakas, ma-feel mo yung hatak. Yun. Pero meron ding, dahil sa paglakad mo, ay medyo yung angle ng hawak mo ay yun ang cause ng pag-ikot. Kaya i-practice nyo palagi ang inyong mga locator kasi mga sensitive yan, malayo pa yan, umiikot na. Malayo pa sa digging spot, umiikot na ang mga locator. Ganyan ang mga locator, ganyan, very sensitive. Pero hindi siya yung katulad sa dowsing na hinahanap ng dowsing ang sentro. Okay, so ayan. I-cross nyo palagi 4 na beses kung ganun din na lugar ang iikutan niya. At huwag kayo tumingin sa yung suspect or prospect nyo na spot. Tumingin kayo sa unahan para hindi kukonekta ang inyong isip sa inyong gamit. Kasi kung iniisip mo nandyan sa parte na yan, ay talagang iikot or iikis ang mga gamit. Kaya dapat malayo ang tingin para hindi ma-manipulate natin ang ating mga gamit. Ang ganyan ng mga gamit kasi ay sumusunod yan sa isip. Kung isipin mo na ikot, umiikot siya. Kahit na electronics, subukan nyo sa inyong gamit. At kayo'y mamangha. Okay, so umiikot nga. Ngayon, finally, i-detect natin ito gamit ng ating Nokta Macro. Makapag-detect ito ng 5 meters deep sa full sensitivity. Napakalaking coil niyan. Yung maliit niya naabot sa 3 meters. Ito aabot sa 5. Kaya kung giveaway lamang, kapag napadaan ito sa giveaway, talagang tatamaan. Mayroon din itong identification button. Kapag mayroong na-detect na malakas, i-press mo lang, makikita mo kung non-ferrous o ferrous. So, dito, ang na-detect dito ay metallic or ferrous. Okay, kaya pero hukayin pa rin yan kasi metal, sabi ko.
Kasi ang Hapon kapag nagbaon, nilalagay talaga nila yung mga gold sa, kung hindi man kahoy na box, nilalagay nila sa ammunition box. Minsan nilalagay nila sa maliliit na drums. At karamihan binubuhusan ng simento. Kaya yung binubuhusan ng simento, automatic na ginto ang madetect doon kasi walang metal. Okay, kapag bumili kayo ng mga legit na kagamitan sa treasure hunting, tawagan nyo si Roniel Bourbon sa Bourbon Electronica in Cavite. Meron na ring branch niyan sa Cagayan de Oro sa Mindanao. Bourbon Electronica, ating kasangga sa treasure hunting. Okay. Meron akong advice sa inyo mga katiyats kung ano ba talaga ang target nyo. Mga bunker ba, treasure bunker ba o giveaway? Kapag treasure bunker, ang bibilhin nyo ay yung mga umaabot sa 40 meters deep na mga scanner. Pero kapag giveaway lang ang hinahanap nyo, ay okay na yung aabot sa 4 meters. Kahit 3 meters na mga detectors ay pwede na. Ngayon, yan ang pagpipilian natin. Giveaway, konti ang gasto. Bunker, malaking gasto, milyones. Kaya pag-isipan natin bago natin titirahin. At ako'y magpaalam na mga katiyas. Maraming salamat. Until our next video. Paalam.